Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Bishop. Natatangi na sa panahon ng ngayong panahon ng karaniwang panahon sa liturhiya ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o kabanal-banalang katawan at dugo ni Jesus. Ano nga ba po ang mensahe at hamon nitong kapistahang ito? Tatlong nais ko pong ihanay. Yung una po ay pasasalamat. Alam niyo po ang salitang Eucharistia ay galing po sa salitang Griego na Eucharistein, ang ibig sabihin pasasalamat. Balikan po natin yung unang pagbasa. Ito po ay mula sa aklat ng Deuteronomio sa Matandang Tipan. Pinaalala ni Moises sa mga Israelita ang mga kaganapan nung po sila'y iniligtas mula sa Ehipto, nakatawid ng pulang dagat at naglakbay ng 40 taon patungo sa lupang pangako. Ang pag-alala ay pasasalamat sa kaligtasang dinulot ng Diyos, na ipinagkaloob ng Diyos. Kung babalikan natin, nung sila po ay naglalakbay sa ilang, sila di naging makasalanan. Sila'y puro reklamo. Pero narinig natin sa unang pagbasa na sa kanilang pagreklamo na sila'y nagugutom, nauuhaw, ang habag ng Diyos ang tumingkad. Mapapansin ninyo, binigyan sila ng mana mula sa langit, at ito'y parang tinapay na kanilang nakain. Nung pinalo ni Moises ang bato, dumaloy, umagos ang tubig at sila'y nakainom. Kasama pa po dyan yung mga tinatawag na mga ibon, lumipad, meron din silang nakaing karne. Kaya sa totoo lang, hindi po nagkulang ang Diyos. Kaya nga magandang tignan sa unang pagbasa na sa pag-alala, nandoon yung pasasalamat sa kagandahang loob ng Diyos. Tuwing tayo po'y nagdiriwang ng banal na misa, ito pong pagdiriwang ng Eucharistia, sinasabi nga po na ito'y pag-alala noon, ngayon at magpakailanman. Pangwalang hanggang pag-alala po ito. Nagsasangayon ang karanasan ng kaligtasan ng Diyos tuwing inaalay ang tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ni Jesus. Ang kanyang sakripisyo sa krus ay pag-aalay ng kanyang katawan at dugo ng kanyang buong buhay para sa ating kaligtasan. Hindi lang noon, magpangayon at sa hinaharap. Kaya dapat patuloy ang pasasalamat sa Diyos. Ikalawa, ang mensahe ng Eucharistia ay pagkakaisa. Mapapansin nyo sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto na sinabi niya, pinagbabahaginan ang tinapay at alak. Ano ba ang konteksto noon? Nung panahon ni San Pablo, maraming nagbagong loob. Hindi lang mga Hudyo na nu'y sumasampalataya lamang sa Diyos, nakita nila ang daan, nagbagong loob sila at sila ay nanalig kay Kristo. Ganon din po ang mga Hentil na noon ay maraming sinasambang Diyos-Diyosan, pero nung pinakilala ni San Pablo si Jesus, sila ay nanalig din. Kaya, nung panahong iyon, marami ang sabi nga, nandoon sa tinatawag na pamayanan sa komunidad. Hindi lang Hudyo na nagbagong loob, kundi mga Hentil na nagbagong loob. Kaya nga sinabi niya, kaya ang sulat niya ay patungkol sa bagamat tayo'y magkakaiba, ang pinagbabahagi na natin ay ang katawan at dugo ni Kristo. At sinasabi nga niya, ang pagbabahagi
sa halimbawa isang hiwa ng tinapay at alak na nasa loob ng kalis, no? Ay sabi nga, pinagkakaisa tayo bilang sambayanan, bilang simbahan. Maganda itong mensahe ng pagkakaisa. Halimbawa, tignan natin ang ating mga sarili. Galing tayo sa ating mga tahanan. Pumunta tayo dito sa katedral. Iba-iba ang pinanggalingan natin at iba-iba din tayo bilang mga tao, bilang mga Kristiyano. Pero habang tayo ay nagdidiwang ng misa, kitang-kita na tayo isang katawan ni Kristo. Isang simbahan, nagkakaisa, no? Sa Eucharistia. Ang hamon ng pagkakaisa ay lalong makahulugan ngayon. Kitang-kita natin ang problema ng hidwaan, pagkakawatak-watak, di po ba? Simulan natin sa mundo. Nakikita natin ang mga iba't ibang uri ng gera. Ukraine, Russia, sa gitnang silangan, Iran, Amerika, Israel. Hindi matapos-tapos ang kaguluhan. Nandiyan ang alitan. Sa ating bansa, ganun din. Nakita natin ang problema sa ating gobyerno, hindi ba? Kita natin, no? Hati ang Senado. Alam nyo, kahapon, na nagprosesyon kami ng banal, no, na sakramento mula po dun sa Santa Marta, Calawaan, papunta po rito sa katedral. Nandun ang dami ng mga tao. Yung pagpoprosesyon, meron po akong napansin. Ang dami naming dinaanan. Yung una, Christian, no? Parang Christian Baptist Church. Pagkatapos nakita namin yung Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, mga Mormon. Tapos nakita din natin yung Pentecostal Missionary Church of Christ, no? Lahat yan, no, kahit papano, nandun ang pananalig kay Kristo. Tayo, mga Katoliko Kristiyano. Pero mapapansin natin, no, bagamat tayo ay may pagkakaiba, may pagkakaisa kay Jesus. Si Jesus na Eucharistia. Yung ikatlong mensahe ay pananampalataya. Ang ganda ng ating ebanghelyo ngayon dahil sinabi nga ni Jesus na siya ang pagkaing nagbibigay buhay. Sabi nga niya, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay makakamit ang buhay na walang hanggan. Hindi po ito maunawaan ng ilan, lalo ng mga Hudyo. Sabi niya, paano kami kakain ng iyong laman at dugo? Ano ba kami, mga kanibal? Hindi sila makasampalataya. Pero iba naman ay sumampalataya, naniwala. Kaya napakahalaga, tuwing tayo'y sumasamba, pinatutunayan natin ang pagsampalataya kay Jesus, ang kanyang kabanal-banalang katawan at dugo. Magandang isipin, no? At pagnilayan din, dahil tayo nagsisimba tuwing linggo, yung iba araw-araw nagsisimba, talagang bang malalim ang ating pananampalataya sa ating tinatanggap? No? Alam niyo, pag ako'y dumadalaw sa mga may sakit at nagpapahid ng langis, pati sa matatanda, kapag nagbibigay po ako ng komunyon sa kanila, hindi na sila makapunta sa simbahan, sa bahay dalanginan. Kitang-kita ko ang kislap sa kanilang mga mata. Yung pagnanasa, ramdam ang pagkauhaw, pagkagutom sa Eucharistia. At kapag tinatanggap nila ito, nandoon yung kanilang konsolasyon. Binibigyan sila ng espiritual na lakas ng loob na magpatuloy sa buhay o tumulay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Jesus, ang sino mang tumanggap o kumain sa akin ay matatamo ang buhay na walang hanggan. Pero siguro ang matinding hamon kung tayo ay sumasampalataya, yung ating pagsamba ay dapat na iuuwi sa pagsasabuhay ng Eucharistia. Kaya maganda nga pong isipin yung palaging sinasabi, you are what you eat.
Di ba? Kung mahilig ka sa lechon, lechong baboy, you are what you eat, no? No? Magandang tignan yun, di ba? Napakahilig natin sa ganyan, no? Pero pag sinabing you are what you eat, you should be what you eat. Pag tinanggap mo ang Eucharistia, pag kinain mo ang tinapay ng buhay, dapat ikaw ay maging Eucharistia sa iyong kapwa. Mayroong isang kwento, may isang lalaki, nagrereklamo noon, nakita niyang katakot-takot na pagdurusa, ang daming nagugutom. Sabi niya sa Diyos, Lord, bakit ganon? Parang wala kang pakialam. Dito sa mundo, ang daming naghihirap, ang daming nagugutom. Sumagot ang Panginoon, sabi ng Panginoon, kaya nga kita ginawa at nilikha. Kaya ka nabinyagan at naging Katolikong Kristiyano para ikaw ang maging tinapay para sa iyong kapwa. Maging Eucharistia sa iyong kapwa. Yan ang tunay na pananampalataya. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, 3 mensahe sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pasasalamat. Salamat sa Diyos sa araw-araw nagdiriwang tayo ng Eucharistia. Sinasabi nga po sa ating pasasalamat, dapat matulay sa pagkakaisa. Ang Eucharistia, pinagkakaisa tayo sa gitna ng hidwaan, pagkakawatak-watak. Dahil tayo'y isang katawan ni Kristo. Ikatlo, pananampalataya. Hindi lang pananampalataya sa pagsamba, pananampalataya sa paggawa. Pagsasabuhay Kristiyano, dahil pag tinanggap natin ang Eucharistia, dapat maging tinapay ng buhay din tayo para sa ating kapwa. Amen.